Meron po bang ligaw na kaluluwa? Or should I say, mga kaluluwa ng mga taong namatay? Ito po kasi yung karaniwan na sinasabi po nila na, uy, hindi pa nila alam na patay sila kaya nandito sila, kinukuha pa raw nila yung mga bakas nila. Good evening po sa lahat. Ngayon po, join me. Pag-uusapan natin ang tungkol sa katotohanan ng pagkuha raw ng bakas ng mga patay at hindi pa raw nila alam na sila'y pumanaw na. Totoo po ba ito? Alamin po natin. Isa po sa pinaka-devastated na pangyayari sa kasaysayan ng buong Pilipinas ay ang lindol noong July 16, 1990. Ito po ay may magnitude 6 point something. Ay hindi ko po alam yung eksaktong something na yan, pero 6 po talaga yung alam kong inabot, no? Especially epicenter nito sa Nueva Ecija at dito po sa Baguio na nagpaguho po sa Hyatt Hotel. At dito po sa Nueva Ecija, ang dami pong namatay na mga estudyante during that time. May mga pangyayari po na hindi maipaliwanag during that time. Meron po kaming photographer na kamag-anak na nagkwento na nung siya raw po ay pumunta sa coverage nitong lindol nga po sa Nueva Ecija, meron siyang isang nakitang matanda na kakatuwa, or should I say, strange. At ang kanya pong ginawa, uso pa po noong photography o yung film, no? Wala pa po tayong mga gadgets that, that as we have right now. Ang kanya pong gamit noon ay Fuji film. Okay? At isang camera na kung tawagin yata ay Kodak yata o Fuji din. Hindi, whatever, no? At ito po ay kanya pong photographer po kasi siya. Then, nakita niya yung matanda na very strange. Kinunan po niya ng picture. At pagkatapos po, ang na-develop daw sa picture, mukha daw po ni Jesus Christ. So, paano po ito papaliwanag? Sagutin na po natin. Diablo po yon na nagkukunwaring si Jesus Christ para linlangin ang tao. Tandaan niyo po ito. Pag dumarating po mga dilubyo, lalo na po ang lindol, the big one, actually hinihintay na po yan anytime right now, the big one. Alam po ba ninyo na ang mga tao ay nagiging madasalin pagkatapos ng isang lindol? Sabi nila, nagiging spiritual sila. Yung iba, humahawak ng rosaryo, nagdarasal ng mahahaba, prayer book, kung ano-ano pa, no? At sila po ay madaling maniwala sa kung ano-ano mga milagro. Nakita raw yung babae, tapos nagmilagro daw, malinaw daw yung mukha. Ang dami po. Ang dami pong ganyan. Tapos yung isa pong matanda na nakasisilaw daw yung mukha. Sabi nila siya raw ang birhen. Ang dami pong lumabas noong 1990. Kasama pa yung sa Agoo, right after 3 years after, no? Ang dami pong mga ganyan, mga milagro o mirakulo. Pero sasabihin ko po sa inyo, yan po lahat ay pandarayan ng Diablo. So mag-iingat po tayo. Tanungin niyo ako. Tatanungin nila ako sigurado. Yung iba, totoo po ba ang multo? Ito ang sasagot ko. The devil is real. Di ba? Napaka-safe, napaka-biblical lang sagot natin. The devil is real. Ang gusto ng devil, linlangin ka niya sa abot ng kanyang makakaya para pag nalinlang ka niya, ikukwento mo ito sa iba at malilinlang din ang iba. Mag-iingat po tayo. Lalo na kung may mga catastrophe such as earthquake na nangyayari. Hindi po makakalimutan ang mga karami pang mga pangyayaring ganyan. Sa Nueva Ecija, may isang 15 anyos daw na bata. Ang alam ng kanyang nanay ay ito ay pumasok. Diba? Kasi nagkaroon nga po ng malakas na lindol. Pagkatapos,
nakita raw niya itong bata ayon sa kwento. Sabi niya, uy, lumindol kanina, malakas, mabuti nakauwi ka na. Ganyan ganon. Tapos nakita niya yung anak niya, tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Sigurado siya yun yung anak niya. And then right after, may sumisigaw na gumuho raw yung school ng anak niya. Oh, pero nakauwi yung anak ko, sabi niya. Aling ano, kanya gumuho po yung school ng anak ninyo dito nga po sa Cabanatuan. Oo, nakauwi naman na siya. Hindi po, kasama po siya sa natrap. At ito po masaklap, kasama po siya sa namatay. Kaya ang paliwanag nila doon, hindi raw alam ng bata na namatay siya. Hep, hep, hep. Ito po ako, biblical lang po tayo. Demonyo po yun na gusto nilangin yung nanay niya para maniwala. Kasi kumalat po yung balita niyan that time. At marami pa po. Meron pa po yung tungkol dito sa mga rebulto daw na naglalakad tuwing gabi. Alam ko po yung sinasabi ko sapagkat ito po ay Mother Dolorosa. At nawala raw itong Mother Dolorosa sa kanyang tuntungan at nakita raw po nila naglalakad. Ang dami po mga kwentong ganyan. Lahat nangyari nung pagkatapos ng lindol. Bakit po ganon? Pero right after ilang months, bumalik na po sa dati noong 1990, tila nakalimutan na po yung mga bagay na ganyan. Active ang Diablo pag may catastrophe. Ito pa pong isa, sa 911, 911. Sabi naman nung isa, nakita raw niya si Jesus Christ. Mag-iingat po tayo. Kailanman hindi magpapakita si Jesus Christ. Alam kong sinasabi ko, sapagkat si Jesus Christ, makikita lang po natin sa Bible habang nandito tayo sa lupa. Pero, pag tayo po ay na-rapture na, doon po natin lamang siya makikita for the very first time. Okay? So, be safe. Be safe kung ano yung pinaniniwalaan ninyo. So, paano yun? Yung bata, alam ba niyang patay na siya? Well, itong sasabihin ko, hindi po yun yung bata. Demonyo yun na nag-aan yung bata para magkaroon ng pandilin lang sa mga tao. Diba? Totoo ang multo, totoo ang ganyan. Nakakapangilabot daw po yung panahon nun, 1990 na lindol. I was so young that time, di ko pa ganong ano yun. Pero yung ibang nakakaalam na ng panahon na yun, sobrang nakakatakot daw po yung lindol. Kasama po dyan yung mga kakatwa o mga paranormal, mga supernatural na mga pangyayari. Pero ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ang kaawa-awa, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo, kay daling madaya at madaraya ng mga ganiyan. Isang kwento lang. Nakita nga yung bata. Patay na pero nakita niya. Multo. Hindi po multo yon. Diablo yon. Ang tawag po ng Bible diyan, familiar spirits. Totoo ang familiar spirits. Halimbawa, namatay na yung pinakamamahal mong nanay. Pagkatapos nakita mo, nakangiti sa'yo. Yung kwento ko po sa inyo, nangyari po yan sa daddy ko. Pero ang daddy ko bilang isang Kristiyano at mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, Diablo yan. Sabi niya, lumayas ka, Satanas. You cannot fool someone who's reading the word of Jesus daily, sabi niya. So, ang ganda pa nagbabasa ka ng Bible. Okay? Kargado ka. You cannot be fooled by just because you see someone na kamukha nung namatay na kamag-anak mo, maniniwala ka na? Nope. Pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung sino ang pinaniniwalaan mo. Alam mo kung sino ang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the love and grace of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly and will always loves us all. Good night po.